Hi guys, welcome to my channel. Welcome to Diary of Dibs. I'm still at work. I'm still clocked in, but it's my break time and I really have to say this loud. Earlier I was in the lobby. It was a downtime, no passengers at all, like zero. And I was using my iPad. I was like, you know what? Let me get into YouTube and look at Pablo's behind the scene of The Boy Who Cried Wolf. I wanted to understand more about the song because that was the first ever song that I listened to, and it was unexpected video reaction of the song. And you know what? Magsalita akong Tagalog kasi mas nauunawaan ko yung salita ni Pablo na nagsalita siya ng Tagalog. Yung kanta na yun is para sa mga taong mabait ang puso. Like, you always do good deeds. Sabi ko magtatagalog ako. Wala kang ibang ginawa kundi maging mabuting tao. Pero, napapangunahan ng ibang tao na i-judge ka. Kahit wala ka namang ginagawa pa. Tapos ikaw, bilang mabait na tao, hindi mo na para i-defend yung sarili mo or i-explain yung sarili mo kasi na-judge ka na. And there were so many times na parang sa sarili mo, gusto mong i-share yung problema mo or yung nararanasan mo sa ibang tao, yung mga nangyayari sa buhay mo, ganito yung nangyayari sa work mo, naghiwalay kayo ng boyfriend mo kasi ganito, gusto mo ikwento yung financial problems mo sa ibang tao, pero ayaw mo kasi baka ma-judge ka. And also, connected to that, parang ayaw mo ngang i-share, sabi nga ni Pablo, parang you don't wanna spread yung negativity sa ibang tao. Kaya, you just keep it to yourself. Pero yun nga, tulad ng sabi niya, you really have to be truthful to yourself. Parang acceptance na din siguro na ganito pala talaga ang buhay. May mga taong ganito. And at the same time, na pwede ka maging compassionate at empathic. Pero at the same time, you have to protect yourself. Sabi nga nila, protect your peace at all cost. There are so many ways how to protect your peace at all cost without hurting other people. Number one is mind your own business. Yun talaga yung unang tumatatak sa isipan ko. Kung may ibang tao na nagkukwento sa'yo, eto ganito kasi yung ginagawa ko at ako lagi ang pinupuntahan ng mga kaibigan ko kapag may mga problema sila, sa akin sila lumalapit. Hindi ko sila para i-judge kasi feeling ko kailangan lang talaga nila ng tao ng may mapagsabihan or mapagventan. And natutunan ko lang din yun sa isa kong Filipino friend na nasa Daytona. Nakita niyo na siya dito, si Ate Mika, sa previous vlog ko when I went to Daytona. She is that type of person na sa kanya ko natutunan yun na kahit na anong kwento ko, hindi ako nakatanggap ng judgment na bakit kasi ganito ang ginawa mo, dapat ganito ang ginawa mo, ganyan. Yan kasi, napala mo, ganyan. I've never heard of anything na ganun sa kanya. Minsan talaga ang kailangan lang ng tao is ng taong makinig. Yung maramdaman mo na andito lang ako. Katulad nga ng sabi ng song na andito lang ako. Kung may problema ka, tayong dalawa, andito tayo. Pero kasi yung twist dun sa song is that yung wolf and yung boy is like they are just one entity. It's just like it felt like they're just talking to each other. It's just one whole person. That's the twist. Para kasi lang yung chain reaction eh. Yun, ako, ayoko nang mag-share sa ibang tao ng problema ko. Kasi alam ko yung feeling ng ako yung sinasabihan ng problema ng mga kaibigan ko. At alam ko kung gaano kabigat din yun para sa kanila. Kasi every time na may taong magsasabi sa akin ng kwento, ganito, ganyan, nadidrain ako. Sa totoo lang, nadidrain ako. Pero pinipili ko na makinig. Kasi alam ko din yung pakiramdam nila na walang taong nakikinig. Pero, tapos ikaw as a person, since alam mo na yung ganong like yung reaction sa'yo, you prefer not to share your story to other people kasi ayaw mong mahirapan sila, diba? Nangigets nyo ba yung point ko? Alam nyo, sobrang galing talagang magsulat ng kanta, mag-compose ng kanta ni Pablo. Nung una ko siyang napakinggan, yung The Boy Who Cried Wolf is like, okay, another sad song siguro from him. Pero, nangingilabot pa rin ako. Nangingilabot ako pagka napanood niyo yung
unexpected reaction video ko. Iba kasi yung music video. Pag pinanood mo yung music video, medyo malilito ka. Tapos, pag pinakinggan mo naman yung lyrics lang yung binabasa mo, mas maiintindihan mo. Pero if you wanna go on a deeper level, watch his BTS. In-explain niya for like 2 minutes lang. For 2 minutes lang. Pero itong video na to, it took like what? Another 10-minute video? Kayo ba? Like, ano ba yung understanding nyo about sa The Boy Who Cried Wolf? Kasi, iba't iba ng interpretation yung mga tao eh. Pero yung behind the scene ni Pablo, kung paano niya in-explain, is very short, pero very like concise and very, very genuine. I just really hope na may madami pang mapuntahan na ibang bansa or ibang tao yung kanta. Yun lang. Feeling ko kasi gusto ko lang agad sabihin yung nasa isip ko. That's why I created a video right away while on the clock and I don't wanna wait till I get home to do this video. So yun lang. I'll see you guys around here. Thank you for watching. Bye!